Handang tumulog sa International Criminal Police Organization o Interpol para sa pag-issue ng red notice laban kay Sian Gasa ang kampo ni Michelle D. Kung aabot sa korte ang inihain nitong reklamo at maglalabas ng warrant of arrest ang hukuman. Ito ang kinumpirma ng legal counsel ni D na si Attorney Maggie Garduque matapos silang magtungo sa National Bureau of Investigation, particular sa Cybercrime Division upang magsumite ng supplemental affidavit kaugnay ng cyber libel complaint na inihain laban kay Gasa. Sa isang interview, ipinilawanag ni Garduque na kung mapatunayang may sapat na basehan ang kaso at magpalabas ng warrant of arrest ang korte, maaaring ipadaan sa mga law enforcement agencies ng Pilipinas ang aplikasyon para sa red notice. Ayon sa kanya, ang red notice ay magsisilbing international alert upang maaresto ang isang individual na may nakabinbing warrant sa sariling bansa at mapadali ang proseso ng pagbabalik nito sa Pilipinas upang harapin ang mga kaso. Batay sa mga ulat, kasalukuyang nasa Thailand si Gasa kaugnay ng kanyang negosyo. Sa kabila nito, iginiit ng kampo ni D na kung kinakailangan hihilingin nila ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang may patupad ang anumang kautusan ng korte. Dagdag pa ni Garduque, bukod sa cyber libel complaint na isinampa ni D, may iba pa umanong kasong kinakaharap si Gasa, kabilang ang isang alias warrant na may kaugnayan sa syndicated estafa. Anya, ang mga kasong ito ay maaaring magsilbing sapat na batayan upang ilagay sa ilalim ng red notice ang social media personality. Nilinaw ng kampo ni D na ang aplikasyon para sa red notice ay hindi agad-agad na isinasagawa at nakadepende ito sa magiging takbo ng kaso sa korte. Ang anumang hakbang ay daraan sa tamang proseso at sa pamamagitan ng opisyal na makikipag-ugnayan sa Interpol sa tulong ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa bansa. Sa ngayon, hinihintay ang susunod na development sa reklamong inihain ni D habang nananatiling usap-usapan sa social media ang posibleng pag-akyat ng kaso sa international na antas. Samantala, matapos ang kasalukuyang issue sa kampo ni Michelle D na humihingi ng Interpol red notice laban kay Sian, naglabas ng paliwanag si Gasa tungkol sa kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa niya nararanasan ang anumang international alert mula sa International Criminal Police Organization. Sa isang educational post na ipinilawanag ni Gasa ang technicality sa proseso ng red notice, lalo na para sa mga kasong kinasasangkutan ng defamation, libel, or cyber libel. Ayon sa kanya, hindi lahat ng kaso ay otomatikong kwalipikado para sa pag-issue ng red notice at ang ilang uri ng krimen ay may mas mahigpit na requirement sa ebidensya. Ipinunto ni Gasa na ang mga kaso na may kinalaman sa pagsasayang o pang-aabuso sa pondo ng gobyerno ay hindi otomatikong dahilan para maglabas ng red notice. Kailangan pang patunayan ng NBI sa Interpol na may personal na nakinabang ang akusado at may direktang displacement ng pondo. Ayon pa sa kanya, ang progresong ito ay mahaba at masalimuot, hindi dapat agad husgahan ng NBI o ang sistema ng hustisya dahil sa pagkaantala. Ipinaliwanag din ni Gasa na siya mismo ay may nakarang conviction noong 2018 sa kasong 11 counts ng Batas Pambansa, 22 anti-bouncing check law. Ayon sa kanya, ang naturang kaso ay mababaw at hindi kwalipikado para sa red notice. Gayun din, mga kasong defamation, libel o cyber libel tulad ng kaso ni Michelle D ay hindi rin pasok sa kriteria ng red notice. Nilinaw ni Gasa na hindi tamang husgahan ng NBI o ang proseso ng hustisya ng walang sapat na kaalaman. Hinikayat din niya ang publiko na maging mapanuri sa mga balita at social media posts upang hindi maging biktima ng maling impormasyon o silakbo ng damdamin. Ang educational post na ito ni Gasa ay tila tugon sa kampo ni Michelle D na naghahain ng supplemental affidavit para sa libel complaint at planong aplikasyon sa Interpol red notice. Para po sa mga nagsasabi na walang kwenta ang ating justice system, pati na yung mga netizens na bumabati ko sa NBI dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli si Saldico, ipapaliwanag ko po sa inyo ngayon ang technicalities sa usaping ito. Makalipas ang ilang buwan, hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas ang red notice ni Saldico mula sa Interpol. Because offenses related to causing damage to public funds or government corruption is not an automatic criteria para ma-issuehan ka ng red notice.
Hindi gaya ng murder, human trafficking o terorismo, kailangan pang patunayan ng NBI sa Interpol na talagang nakadispalko ng pondo at personal na nakinabang si Zaldico. Ito ay isang mahaba at madugong proseso. With regards to Christian Albert Gasa, Sian was convicted last June 2018 sa kasong 11 counts of violation of Batas Pambansa 22 or Anti-Bouncing Check Law. Nag-issue siya ng 11 na cheque tapos tumalbog lahat. Nagkataon naman na issuing of unfunded checks is a crime na masyadong mababaw at hindi pwedeng issuehan ng red notice. This is not about a failed justice system. Hindi ito kasalanan ng NBI. Same thing with defamation, libel o cyber libel case na hindi rin pasok sa criteria para ma-issuehan ng red notice ang isang tao. Huwag ho sana natin agad husgahan ng NBI kung tayo ay walang sapat na kaalaman. Huwag din po tayo masyadong gullible para paniwalaan lahat ng ating nababasa o mapapanood sa social media. Tayo po ay maging mapanuri sa lahat ng pagkakataon at huwag magpadala sa silakbo ng damdamin para hindi po tayo matawag na anga-anga ng ating mga kakilala. Every time na nagpo-post ako ng chismis dito sa Facebook ko, I always make sure na kumpirmado ito mula sa napakarami kong sources. Because the moment na mag-invento ako ng kwento at napatunayan ng publiko na nagsisinungaling ako, yung 5 years na ginugol ko para buuin yung credibility bilang pambansang marites, bilang pambansang mosang, bilang chismoso na si Sian Gaza ay masisira. Wala nang maniniwala sa mga susunod kong chismis at malaki yung mawawala sa akin. That's why no matter what happened, I always make sure na cross-check, double-check, triple-check to all my sources bago ko i-post dito sa Facebook. Yun lang po. Maraming salamat.